Karamihan sa mga content creators ngayon, iniisip nila na easy money lang ang YouTube. Dahil sa mga content creators or sa mga matatagal ng YouTubers na kumikita ng sobrang laki dito, dun sa mga content creators na sumikat at nagkaroon ng madaming opportunities dito sa social media, which is totoo naman guys, dito sa YouTube, sobrang dami talagang opportunity na pwedeng makuha ng isang tao, lalo na kung magiging matyaga ka, magiging masipag ka, at magiging diskarte or madiskarte ka dito sa YouTube. Pero hindi nyo ba napapansin guys na even though sa mga opportunity na ito, bakit may mga YouTubers na hindi rin nagtatagal or nawawala sila bigla dito sa YouTube? So dito guys, pag-uusapan natin yan at sana po ay magstay kayo hanggang dulo. Baka makarelate kayo, lalo na dun sa mga content creators na medyo pinanghihinaan na ng loob. So tapusin nyo hanggang dulo at baka makatulong ang video na to sa inyo para kahit papano magtuloy-tuloy lang po tayo dito sa YouTube. Okay? So number 1 guys, alam ko nararanasan nyo na din to, naranasan ko na din to. So meron tayong tinatawag na burnout sensation. Okay? So ito guys, alam ko bilang isang content creator, kailangan natin maging consistent sa uploads. Ayan, sa pag-edit ng video, thumbnails, and of course sa paggawa ng script or pakikipag-engage natin sa ating mga viewers and audience. Okay, so kung iisa lang tayo na gumagawa ng lahat ng bagay na to, mabilis nauubos yung energy natin or mabilis tayong napapagod. Okay, lalo na kung meron pa tayong trabaho or nag-aaral pa yung iba sa atin, no? So, sobrang daming energy ang nauubos na hindi ka sigurado kung ano yung magiging resulta ng ginagawa mo. So, that's why hindi rin po talaga maiiwasan na maranasan natin tong burnout as a content creator. No? Pero ako guys, ang technique ko, pagka nararanasan ko to, iniisip ko yung panahon na nagsisimula pa lang ako. So, bakit ba ako naging isang content creator? Ano ba talaga yung nasa isip ko nung panahon na yon, bakit ako naging isang YouTuber. So pagka naaalala ko siya, parang alam mo yon, namomotivate ulit ako at bumabalik ulit ako dito sa YouTube para mag-active ulit. So yun yung isang sikreto na ginagawa ko kasi parang ano yan mindset lang yan guys. So parang kinakalaban mo dito yung sarili mo. So kung paano mo aalisin yung negativity sa utak mo para magtuloy-tuloy ka dito sa YouTube. Okay? So pangalawa guys, mabagal yung growth. So in reality kasi yung ine-expect natin na nakikita natin sa ibang malalaking YouTubers, malaki yung chance na hindi mangyari sa'yo. Kasi iba-iba po tayo ng starting line kung saan tayo nagsimula. Okay? So maraming creators ang ilang buwan o taon na halos. Tapos hindi pa ganun kadami yung views or hindi man lang umaabot ng 1,000 yung kanilang mga views dito sa YouTube. Nakaka-discourage talaga kapag effort mo sobrang bigat. Okay? Tapos, sabihin natin yung effort mo, talagang todo-todo kasi editing, 100%, talagang pinagpuyatan mo, and then pagka-upload mo, after ilang hours, wala talagang nanonood doon sa video na yon. So, yun yung isa sa pinakamalaking hamon sa atin na sa content creator na walang garantiya, hindi may gagaranteed ng YouTube na kahit gaano ka-quality yung video natin, may manunood agad sa simula. So, yun po yung isang malaking hamon na dapat nyo talagang lagpasan na sa content creator. Okay? So, pangalawa guys, mabagal yung growth. Yung pangatlo naman guys, algorithm pressure. So, yung algorithm, YouTube algorithm, na-discuss na natin to sa mga nakaraang videos natin. Pwede nyong hanapin sa aking mga videos dito guys, no? So, hindi stable ang recommendation system. Ayan, kasi dito sa YouTube, madalas na mga nagte-trending na video, nakadepende po yan sa YouTube kung i-recommend niya yung mga videos na meron tayo. Okay? And pwedeng okay ang views ngayon tapos biglang bagsak next uploads. Hello everyone, especially the live streamers out there. Are you searching for a reliable, safe, fast, and affordable recharge or top-up service? If you're using the Sugo and Chamet apps, I suggest you visit the CocoDP platform. To get a huge discount, use the Cocoin payment method. Don't forget to click the link in the comment section and log in to CocoDP. The CocoDP platform offers plenty of games and live apps that you can choose from. Now, I will teach you how you can buy Chamet Diamonds here on CocoDP. First, enter your UID. Second, choose the package you want to purchase. Third, select the Cocoin payment method to get a bigger discount. Other payment options are also available. Fourth, enter your email address. Final step, click Buy Now. In just a few seconds, you will receive the package purchase and you can check it directly in your email.
So what are you waiting for? Visit Coco DT today. Kaya kung ikaw yung content creator na sanay ka na sa hindi pantay or hindi balanse na viewership mo, masasabi ko na magtatagal ka dito sa YouTube. Kasi sanay ka na may pagkakataon talaga na madami kang views, may pagkakataon na sobrang baba naman ang views mo. Pero hindi yun nagiging dahilan para panghinaan ka ng loob. Okay? Dahil dito may creators na napipilitang gumawa ng content na hindi na nila gusto. Okay? So ibig sabihin dahil nga parang nagtataka na sila na bakit ganon, may mga contents ako na gusto ko naman gawin pero hindi gusto ng audience ko, walang nanunood. So dumadating sa point na kahit hindi sila masaya doon sa niche or content na ipapalit nila doon sa content na ginagawa nila dati, napipilitan sila for the sake of views. So ang tendency nun guys, dumami man yung views mo, pero kung hindi ka rin naman masaya doon sa content or niche na meron ka ngayon, wala rin. So paano mo rin may enjoy yung YouTube journey mo? So paano ka aangat na nag-enjoy ka? Diba? Para sa akin kasi guys, ang pagiging YouTuber, mas okay na umaangat ka dito, nag-grow ka dito habang masaya ka. Hindi yung umaangat yung channel mo pero ikaw, yung personal growth mo, wala. Kasi hindi ka nag-enjoy sa ginagawa mo. So dapat, nag-grow ka sa YouTube, nag-grow ka din as a person. Nag-enjoy ka rin. Okay? So yung pang-apat guys, hindi sustainable ang income. So ito yung isa sa pinakamasakit na reality na akala ng mga content creators na porke nakita nila yung mga ina-idolize nila, si Mr. Beast, ayan, Kong TV, Ivana Alawi. So yung mga sikat na content creators, ayan, Rapi Tulfo, nakikita nila yung kinikita ng mga content creators na to monthly. So dito sinasampal sila ng katotohanan na sobrang layo po natin sa mga content creators na nabanggit natin. Okay? Hindi agad kumikita sa ads. Yan ang reality. Kailangan pa maabot ang monetization requirements. Siyempre, bago kayo kumita sa ads revenue or dun sa watch page ads, kailangan nyo munang mamonetize. Okay? So kahit monetize na, hindi guaranteed ang stable income buwan-buwan. So yung iba ginagawa nila, no? So ginagawa nila mapa-positive, negative way para ma-monetize sila dito sa YouTube. So kumbaga wala silang pakialam kung mali yung ginagawa nila, tuloy-tuloy lang basta ma-monetize sila. No? So yung iba nakikipag-fake engagement pa, sub for sub. Ayan, sumasali sa live stream para po makakuha ng subscribers. Kasi ang mahalaga lang sa kanila ma-monetize. But dumadating sa point na pagka na-monetize sila, dahil nga hindi naman organic yung mga viewers na meron sila, hindi rin sila nakakaipon ng sapat na revenue. So ang tendency, dahil nga wala silang community, hindi naman umangat yung channel nila dahil sa organic na paraan, nawawalan sila ng gana kasi biruin nyo, ilang buwan na sila sa YouTube, hindi pa sila sumasahod. So ibig sabihin dito sa YouTube guys, hindi guaranteed na monthly sasahod tayo. So nakadepende po yan lahat sa ating watch page ads revenue. Kung may viewers ba tayo, may nagpapa-member ba sa atin, may nagdo-donate ba sa atin sa live, no? Mapa super chat, super thanks, super stickers, ayan, YouTube rubies, Jewels, di ba? So nakadepende po yan lahat doon So YouTube commission sa mga binebenta nating products, sa YouTube shopping, no? So kung wala tayong organic community, wala talaga tayong viewers, so hindi talaga tayo kikita dito. Lalo na kung nag-grow kayo sa YouTube sa maling paraan or dun sa tinatawag natin na fake engagement, no? So sub for sub, pagsali sa live. So hindi rin kayo nagkakaroon ng solid supporters talaga na simulat sa pool nanonood sa inyo. So yun yung pwede maging consequence nyo kung sakali man na maranasan nyo yun. So hindi sustainable ang income, yun yung pang-apat natin, ano? So yung pang-lima guys, comparison culture, sakit na natin mga Pilipino ito. Okay, nung nagsisimula pa lang ako guys, alam ko, naranasan ko to. So magiging aminado ko sa inyo na bilang nagsisimula hindi maiiwasan na ma-experience ko to. Okay? So, madaling ikumpara ang sarili sa malalaking creators, ayan, na milyon ang subscribers, ano? So nakaka-epekto ito sa confidence at motivation. Ayan. So may mga content creators ngayon ang hindi maiiwasan na bakit kaya ngayon si DJ Me tuloy-tuloy yung pag-angat niya sa YouTube, samantalang yung channel ko na-stuck na ako sa ganitong subscribers, hindi na ako umaangat. So dun pa lang guys, parang nagkukumpara kayo. Which is in the first place, magkaiba naman tayo ng starting line Ako nagsimula ako years ago. So kayo kakasimula nyo pa lang ngayon. So that's why yung experience ko talagang malayo sa experience mo kung nag-i-start ka pa lang ngayon. Pero kung sa tutusin lang guys, kung ngayon lang kayo nag-start at mabilis yung growth nyo dito sa YouTube, is malaking bagay po yon para sa inyo. Mas matutuwa ako nun sa inyo dahil kahit papano alam ko nakakatulong yung advice
yung tips and motivation na naipoprovide ko sa viewers ko. Diba? So that's why ngayon pa lang guys, itigil nyo yung tinatawag natin na comparison culture, yung pagkukumpara ng sarili nyo sa ibang content creators na matagal na dito sa YouTube. Kasi lagi nyo tatandaan, yung istorya niya, iba sa storya mo. Okay? So lagi nyo tatandaan na dapat sa atin lang tayo magpo-focus, sa sarili natin, sa channel na ginagawa natin. So dun lang dapat tayo mag-focus para kahit papano is magtuloy-tuloy yung motivation natin dito sa YouTube. Okay? So yung number 6 guys, online criticism at toxic comments. So tandaan nyo, nasa social media kayo. Hindi nyo kontrolado yung utak, yung isipan, yung mga sasabihin ng tao sa inyo. Okay? So public platform ang YouTube, ayan, katulad ng sinabi ko kanina, no? So kaya expose sa hate comments, mockery, at cancel culture. Ayan, hindi lahat emotionally prepared dito. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo, kung isa kang content creator na madaming nababasa na negative comment sa iyong mga videos, para sa akin dapat matuwa kayo. Because at the end of the day, yung mga tao na yon, na-discover nila yung channel mo dahil sa mga videos na meron ka. So ibig sabihin gumagana yung strategy na meron ka. Gumagana yung content creation na ginagawa mo. No? So dahil nga nadi-discover ka ng ibang tao sa content na meron ka, as long as pasok naman yan sa guidelines, wala kang nilalabag na batas, okay tayo ron. Okay, so kung makakabasa ka ng hindi magandang comments, na sabihin natin hindi talaga magandang basahin, no? Para sa akin, wag kang malungkot. No? Dahil kahit papano gumagana yung strategy na meron ka. Lagi niyong tatandaan guys, yung mga comments na yan, still, nasa social media tayo. So, nakakatulong sila bilang dagdag sa ating revenue, dagdag viewers, di ba? Mapa-positive man, mapa-negative guys, viewer, mapa-positive, negative, still viewers pa din po yung mga yan. Okay? So, dapat lang talaga ready ka emotionally. So, yung emotion nyo, isang tabi nyo. No? So, isang tabi nyo yan kasi ang pagiging isang content creator sa YouTube guys, katulad yan ng sinabi natin, expose tayo public. So, lahat ng comments dapat tanggapin nyo. So, kung may mga comments na hindi nyo matanggap, parang binibigyan kayo ng suggestion, so pag-igihin nyo. And next time na makapanood sila sa vlogs nyo, mas maganda na or mas okay na yung vlogs na meron kayo. Diba? So, dahil doon, mas nagiging solid yung mga contents nyo. So, baka yung mga haters nyo, maging supporters nyo pa yan pagdating ng araw. Okay, so yun po yun. Ayan. So number 7 guys, nauubusan ng ideas. Ako guys, hindi ko maiwasan na may experience to. Okay? So mahirap gumawa ng original content ng tuloy-tuloy kapag niche-specific ang channel. Mas mabilis minsan maubos ang topic. So in reality guys, dito sa YouTube, hindi naman unlimited talaga ang content. Lalo na kung sobrang limited lang nung reach ng niche na napili mo. May mga contents na sobrang lawak pag pinag-usapan, may mga contents naman or niche na sobrang limited lang nung topics. Pagka pinag-usapan natin or let's just say parang hinimay-himay natin yung mga bagay na pwede pag-usapan sa niche na yon. So that's why nakadepende po yan lahat doon sa niche na meron tayo. So that's why dapat tayo ready din po tayo doon sa mga ideas na pwede natin i-produce as a content creator. Okay? So number 8, nagbabago ang priorities, no? So yung iba eventually mas pinipili ang stable career, negosyo, family life o privacy. May creators din na successful pero kusang umalis dahil ayaw na ng public attention. So ito guys, isa po sa dahilan kaya madaming YouTubers ang nawawala dito sa YouTube, no? So dahil nagiging successful sila sa YouTube, nagkakaroon ng sariling business. So nagkakaroon ng mas malaking opportunity at dumadating sa point na hindi na nila kaya i-handle yung YouTube channels na meron sila. Okay? So yun po yung isang downside ng pagiging isang successful YouTuber. So hindi nyo na nabibigyan ng pansin yung YouTube hanggang sa hindi na kayo makabalik. So nakakalungkot naman. Okay, nagbabago yung priority nyo dahil sa mga opportunities. Like nagkakaroon na kayo ng sariling negosyo, nagkakaroon na kayo ng sariling pamilya, at let's just say gusto nyo na lang din talaga ng privacy dahil nga nagkakaroon na kayo ng sarili nyong buhay. So kasi dito sa YouTube guys, bilang isang social media influencer, nakakapagod din na kita tayo ng lahat.
Diba? So always tayong nakikita ng lahat dito sa social media. So that's why kung gusto talaga ng mga content creators ng personal na buhay, private life, yung iba talaga kumakawala dito. Umaalis po talaga sila. So lahat naman tayo may kanya-kanyang reason. That's why umaalis tayo dito sa YouTube. So isa po yon sa dahilan. Okay. Number 9, last but not the least, masyadong nakapokus sa views kaysa enjoyment. So nabanggit natin kanina na karamihan sa atin nagpo-focus doon sa bilang ng views na nare-receive ng ating mga videos. So yung enjoyment nawawala na siya paunti-unti. So kung nung una may nanonood sa'yo, 1, 2, 5, 10 views, 100 views, tuwan-tuwa ka pa. Pero nung lumilipas na yung ilang buwan, ilang taon na ganun pa rin yung viewership mo, talaga namang nakakalungkot. Ibig sabihin hindi nag-i-improve yung content strategy na ginagawa mo sa channel mo. So that's why ito guys, ang reality, talagang nakakalungkot ito. Lalo na kung sa views lang kayo nakapokus. Dapat hindi rin po mawawala yung enjoyment. Okay? So kapag puro numbers ang basehan ng self-worth or self-growth, no? So mabilis mawala ng gana kapag bumaba ang performance. Okay? Mas tumatagal usually yung creators na genuinely gusto ang ginagawa nila kahit mabagal ang growth. So ako guys, hindi ko masasabi na ganun ako, pero may pagkakataon kasi na pagka nakikita ko yung viewership ko na hindi maganda, may times talaga na napanghihinaan ako ng loob. So, tao lang tayo So, ito yung reality sa social media na pagka yung viewership natin hindi masyado umaangat, nakakalungkot. Okay? Pero masasabi ko naman guys na ako as a content creator, hindi pa naman ako totally nag-quit. As you can see, tuloy-tuloy naman yung mga video uploads natin. Mataas man ang views, mababa man ang views. So, proud ako ron as a content creator. Ibig sabihin, hindi ko sinukuha ng YouTube. Even though nagkakaroon tayo ng madaming opportunities sa personal na buhay natin, still, may oras pa din tayo sa YouTube. So, yun yung isa sa mga bagay na pinagmamalaki ko as a YouTuber. Okay? So, totoo lang, maraming successful creators ngayon ang tumatagal muna ng ilang taon. Okay? Bago sumikat, ayan, so ang malaking factor ay longevity, ay realistic expectations, hindi sila masyado nag-expect ng sobrang taas. So that's why karamihan ng creators na ganito na hindi masyado nag-expect, sila yung nagtatagal dito. Okay, so sustainable workflow, ibig sabihin balanse, no, yung kanilang content creation schedule at saka yung trabaho nila, nababalance nila yon. So, depende kung ano yung mga bagay na pinagkakabalahan nila araw-araw, mapa-business, no, personal life, content creation. So, nababalanse nila. Okay, so kumbaga maganda yung workflow dun sa mga bagay na nabanggit natin. Ano? At paggawa ng content na kaya nilang ulit-ulitin nang hindi sila nauubos mentally. So, at the end of the day, guys, nakadepende po talaga sa atin kung hindi tayo mababurn out. Hindi agad tayo maubusan ng ideas kasi ang reason kaya po tumitigil ang isang YouTuber, number 1, pagka naubusan na yan ng ideas at sobrang pagod na po sila as a content creator. Lagi niyong tatandaan guys, as long as meron kayong idea dun sa mga contents na ginagawa nyo, as long as you have the proper equipments, the basic vlogging equipments, no? So makakapag-produce kayo ng content. So yun po yung pinakamahalaga kasi hindi ako naniniwala na bigla na lang kayo mawawala sa YouTube ng walang dahilan. Bigla na lang kayong titigil sa pag-upload ng walang dahilan. For sure guys, lagi namang may dahilan yan. Kaya tayo nawawala dito sa YouTube. Ang sa akin lang guys, as a content creator, kung madami naman kayong oras at tinatamad lang kayo nang wala namang dahilan, basta tinatamad lang kayo, mag-isip-isip kayo. No, gusto nyo umangat dito sa YouTube pero tinatamad kayo. So wala namang ganun So kung gusto nyo umangat dito sa YouTube, kung gusto nyo pong magtuloy-tuloy yung growth nyo, gusto nyo ma-discover kayo na madaming viewers or subscribers, sipagan natin. Guys, no? So sipagan po natin as a content creator. Hindi lang po sapat yung madiskarte ka. So dapat yung consistency nandun pa rin. So lagi kong na-mention sa inyo yung word na consistency kasi ito naman talaga yung pinakang kailangan natin dito sa YouTube. As long as meron kang consistency, you have the proper strategy sa pag-produce ng sarili mong content, magtutuloy-tuloy yung growth natin despite of kung yung views natin mababa or mataas. Ganon din yun Diba? Yung video na yon na andun na yon, naka-upload na siya, hindi na yan mawawala ng viewers. So, lagi siyang available. O sabihin natin, lagi po siyang available sa mga future viewers natin, sa mga future subscribers ng ating channel. Yun po yung kagandahan guys pagka nag-upload kayo ng quality videos sa YouTube, even though walang nanonood sa ngayon. So, lagi pong available yan sa YouTube publicly. Kung magkaroon man tayo ng bagong subscribers or viewers, so talagang may manunood at may manunood dyan.
So parang library lang yung ating YouTube channel. Lagi niyong tatandaan guys na para lang tayong nasa sarili nating library. Na at the end of the day, may magbabasa at magbabasa dun sa mga libro na meron tayo dito sa ating library. So kumbaga sa YouTube, may manunood at may manunood dyan sa ating mga videos as long as magkakaroon tayo ng bagong subscribers and viewers dito. Okay? And kung sa tingin nyo guys, na-motivate kayo at nakatulong po yung video natin sa inyo for today, don't forget to subscribe my channel, DJME, for more videos like this. And guys, mega love shoutout po pala sa ating mga solid viewers na lagi nag-aabang ng vlogs natin weekly. Ayan, so maraming salamat po sa inyong suporta lagi sa ating channel. At syempre guys, hindi po natin kakalimutan yung ating mga DJME exclusive members na nagpa-member last month. And this month guys, at bilang perks, ipineplex po natin si Lebrendo Power Video at meron po silang tinatawag na monthly community post na kung saan every month ipineplex natin sila sa ating community para mas makilala po sila ng ating mga subscribers and bagong viewers. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa vlog natin for today, so meron akong iiwan na isang video dito at isang DJME YouTube Tips playlist na makakatulong sa inyo as a new content creator dito sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat.